Panoorin naman natin ang actual rescue operations ng UNTV News and Rescue Team ng National Capital Region. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa San Mateo Road sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Dinatnan ng grupo ang dalawa sa mga biktima na nakaupo sa gutter na nagtamo ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos mawalan ng balanse ang sinasakyang motorsiklo. Ang isa pa nilang kasamang babae ay nakahiga naman sa kalsada at iniinda ang mga sugat sa kamay at mukha bukod pa sa bukol sa kanyang ulo. Agad inasikaso ng UNTV Rescue Team ang babae sa kalsada na kinilalang si Rehana Omar, 24 anyos, upang tingnan ang kondisyon ng mga sugat nito, lalo na ang idinadaing na pananakit sa kaliwang binti. Ang dalawang kasama naman ito na kinilalang sina Ulysses Gimora at Stephanie Estrado ay ni-rescue naman ng DPOS responders. Batay sa investigasyon ng BPSO, matulin ang pagpapatakbo ng motorsiklo nang may sumulpot na isa pang motorsiklo sa kanilang dinadaanan, dahilan upang mawalan sila ng kontrol. Iniwasan yung motor, tapos aksidente sila ng sarili nila. Natumba rin umano ang driver ng kabilang motorsiklo, subalit agad ring tumakas. Matapos i-assess ang vital signs ng mga biktima at lapatan ng pangunang lunas, ay dinala na sila sa East Avenue Medical Center. Ang motorsiklo naman ng biktima ay dinala sa QCPD Traffic Sector 5 habang patuloy na iniimbestigahan ang pangyayari. Pinaaalalahanan naman ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho, sumunod sa batas trapiko at magsuot ng safety gears. Samantala, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng jeep at tricycle sa Cityville Compound sa Barangay Bahay Toro, Quezon City, pasado alas 9 ng gabi. Nakahandusay sa kalsada ang biktimang kinilalang si Tita Del Mundo, 60 anyos, matapos itong tumilapon ng banggain ng jeep ang sinasakyan niyang tricycle. Nilapatan ng pangunang lunas ng rescue team ang mga sugat ng ginang pagkatapos ay isinugod sa Veterans Memorial Medical Center. Ayon sa nakakita sa pangyayari, nag-overtake ang jeep at nabangga ang nakahintong tricycle sa kabilang lane. Nakita ko, pumovertik yung jeep. Ngayon, nalaglag yung babae, matanda.
Nang makita niyang tumilapon ang matanda sa kalsada, ay agad siyang humingi ng saklolo. Ang driver naman ng tricycle ay isinugod sa ospital ng mga residente doon. Sa salaysay naman ang isa pang pasahero ng tricycle na nagtamo lamang ng pasa sa katawan, mabagal lang ang takbo nila nang bigla silang banggain ng kasalubong na jeep. Taga-Opelia ako. Sabi ko, dito na ako sa tabi kasi mauuna kang bumaba. Yun nga po yung nangyari. Bigla kaming inano nung jeep. Siya sa tabi, kaya siya yung bali na lalaan. Humingi naman ng dispensa ang driver ng jeep sa mga naapektuhan sa pangyayari at tiniyak na aakuin ang pagpapagamot sa mga nasugatan. Sorry po sa mga taong nasaktan ko sa disgrasyang nangyari sa jeep po kasi di ko po gustong mangyari yon na madisgrasya ho. Nagkaroon lang talaga ng mechanical error po na wala ng preno yung jeep na dinadala ko. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Sector 6 ng QC District Traffic Enforcement Unit ang driver ng jeep habang isinasagawa pa ang investigasyon. Wasak ang unahan at tanggal ang isang gulong ng isang sports utility vehicle matapos bumangga sa mga concrete barrier na nakalagay sa Quezon Boulevard, Quiapo, Maynila, mag-aalauna ng madaling araw. Bagamat malakas ang impact ng pagkakabangga, ay nagtamo lang ng sugat sa kanang kamay at kanang kilay ang driver na kinilalang si Shirel Alad, 31 anyos. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang sugat ng biktima. Ayon sa mga bystander, matapos bumangga ang sasakyan sa sementadong barrier ay tumagilid ito at nakulong sa loob si Alad kaya nagtulong-tulong sila upang makalabas ang driver. Yung nga nakatagilid, umano ko sa taas, binubuksan namin yung pintuan, hindi mabuksan. Napagkaisa namin, yan na lang para dumiretso, nabuksan. Depensa naman ng driver, matagal na siyang hindi nakakadaan sa lugar kaya hindi niya napansing may nakalagay ng concrete barrier sa kalsada. Matapos malapatan ng pangunang lunas ay tumanggi nang magpadala sa ospital ang driver at sa halip ay hinintay na lang ang kanyang kaanak para siya ay sunduin. Samantala, narito naman ang mga aksidenteng nasalungan ng aming mga kasama sa kanilang rescue operations sa mga lalawigan. Sa Cebu, dinatnan ng UNTV News and Rescue Team si Alan A. Lopez, 47 taong gulang na nakaupo sa isang gutter sa May N. Bacalso Street, Cebu City, pasado alas 11 ng gabi. Nagtamo ng galos sa kanyang kaliwang liig si A. Lopez, driver ng bisikleta, at dinadaing ang pananakit ng kanyang baywang matapos mabangga ng isang motorsiklo. Nilapatan ng paunang lunas ng grupo ang biktima at dinala sa Cebu City Medical Center upang masuri ng doktor. Ako po si Marlon Abique. Tulong muna, bago balita, Quick Action Team. Narito naman ang mga emergency hotlines ng UNTV News and Rescue Team sa iba't ibang probinsya.
Magbabalik ang Quick Action Team.